Samantala sa ibang balita, unang batch ng overseas Filipino workers na naipit sa gulo sa pagitan ng Iran at Israel dumating na po sa bansa matapos maantalang biyahe dahil sa pag-atake ng Iran sa Qatar. Ang detalye sa report ni Isaiah Mirafuentes. Mahigit 2 taong nagtrabaho bilang hotel staff sa Tel Aviv, Israel, si Armando Natubong Laguna. Kwento niya, ang gulo ngayon sa Israel ang pinakamalala niyang nasaksihan. Mas malala pa raw ito kumpara sa hidwaan ng Hamas at Israel na nagsimula noong Oktubre taong 2023. Pinakagrabe ito, sir. Pinakagrabe na na-experience ko na hidwaan ng dalawang bansa. Mas marami kasi yung pinapalipad nilang mga missiles bago yung October 7. Ngayon, mas marami talaga araw-araw. Sa loob ng isang araw, 5 alarms, 4 alarms. Kabilang siya sa 31 na OFW mula sa Middle East na dumating kagabi sa Ninoy Aquino International Airport. 26 sa kanila ay mula sa Israel, 3 mula sa Jordan, 1 mula sa Palestine at 1 naman mula sa Qatar. Ito ay voluntary repatriation na programa ng gobyerno, lalo na sa mga naiipit sa gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Naantala ang kanilang pag-uwi kahapon ng umaga dahil sa pagpapalipad ng missiles ng Iran sa Qatar. 9 na oras na naghintay sa Doha Hamad International Airport ang mga repatriated OFW. Kasama rin nila si Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. 150,000 pesos na tulong pinansyal mula sa DMW at OWA ang matatanggap nila. Makatatanggap din sila ng iba pang ayuda mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, gaya ng skills training, livelihood at medical assistance. Day 1, tinalaga na natin yung ating Middle East Help Desk. Naitalaga na ito, pero pinalawig pa natin. Nagpalabas kagad tayo ng mga contact helplines since day 1 after June 13. Kaya nakatanggap tayo ng mga requests for assistance. Base sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv, mahigit 30,000 Pinoy ang nasa Israel. Pero nasa mahigit 300 pa lang ang humiling ng ma-repatriate. Habang 50 rito ang kumpirmado na para sa repatriation. Bagamat karamihan sa mga Pinoy sa Israel ay mas piniling manatili roon sa gitna ng nangyayaring sigalot. Patuloy naman ang hensya sa paghikayat sa kanila na mag-avail ng repatriation program kung saan nauna nang siniguro ng gobyerno ang tulong para sa kanila. Ayon naman sa OWA, may 50 OFW na nakatakdang bumalik sa Pilipinas sa June 26 or 27. Depende pa ito sa available flights. Sila ang magiging ikalawang batch ng mga repatriated OFW dahil sa hidwaan ng Israel at Iran. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.